Jano. Narito na ako. Ikaw ba, Ibrahim? Ano-ano. DBA, sinabi mo. Malinis ka? Ako Magaling. Syrian kita. Oy, Hello, Jano. Bibili ka na itlog. Ako ay 20 taong gulang, malusog ang katawan. Bata at malinis, nag-aral sa North City University Desing. I consider MO sana a mali ang tawag mo. Dr. Shi, sa tingin mo, kulang sa pag-iisip ang estudyante ngayon? Isang dalaga ang nagpunta para magpatingin, nasira ang obaryo, may sugat ang sinapupunan, hindi na maaring magkaanak. Bakit magbenta ng itlog pag ayos ang lahat? Bibili ka ba ng itlog? Ovaryo ay nasira, sinapupunan ay may sugat. Hello. Villa sa Ulap. Dumating ka ngayon. Huberin mo na. Bake it. Gusto MOBA na ako ang magtanggal. Pasensya na po, sir. Nagbago akong isip. Hindi ko na ibebenta. Alis na ako ngayon. Nagsasay ka na. Huli na. Sir, takiusap, pakawalan mo na ako. Ako ay nangangako na hinding-hindi na ako magbebenta. Nangangako ako. Talaga. Talaga, pakawalan mo na ako. Habambuhay kitong pasasalamatan. Nakikiusap ako. Umalis ka na. Sana matakot siya at tumigil na sa ganitong delikadong gawin tulad ng pagbibenta. Hello. Nasaan na ang pera? Kailan mo ipapadala ang pambayad sa operasyon ng tatay mo? Napakawalang utang na loob mo. Kapatid mong nag-isa ang nagtataguyod sa pamilya. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo padadalhan ng pera, maghintay ka na lang na mabuhay siyang paralisado sa wheelchair hanggang mamatay. Sir, hindi na ako magbebenta ng itlog. Ibang bagay. Gusto MOBA. Hindi ba ako sapat nakakatakot? Bakit hindi siya natitinag? Sige. Bibigyan na mo minuto. Kung hindi mo kaya akong mapasaya, aalis ka agad. Patayin ang ilaf. Hindi pwede. Tumingin ka sa akin. Huwag kang gumala.
Magano ang kulang montak? 5,000. Bakit 10,000 ito? Bakit di ka pa umalis? Ikaw naman, Dr. Sher, isang tagapagmanang pamilyang si tapat sa bahay ka nakpapamana, pero nagdoktor ka dito. Bakit nga ba? Ang tindi nito. Grabe naman ang swerte Montag kagabi. Wala na naman tayong magiging pagkikita. Feeling si sunod na. Saan ka ba hindi komportable? Ang tiyan ko masakit. Siya yan. Hindi ko inakala na doktor pala siya. Tumidyo ka. Humiga ka sa kama. Hubarin mo ang damit mo. Masakit ba dito? Paano dito naman? Tayo ka na. Hindi sakit sa tiyan, masakit ang matris mo. Ano ang gisakitin ni Gematriz? Ito ay dulot ng sobrang marahas na unang pagtatalik na nagdudulot ng sakit sa matris. Lahat na ito ay kasalanan mo. Huwag kang mag-alala. May reseta akong nilabas para sa 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain. Oo na pala na yung linggo. Hindi pwedeng magtali. Ulitin mo ang sinabi ko. 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain, at hindi pwedeng magtalik sa loob ng 1 linggo. Oy, Bukas na ang operasyon ng tatay mo, nasaan ang pera? Walang kwenta ka, hindi ka napadaan na repeza. Gusto mo bang wala akong pera. Kakain dyan ko lang na kulay. nagsama-sama pa kami para makapag-college ka? Utang na lublang ang alam mo yang anak in ilaw song. Pagkatapos ng high school, buwan-buwan may binibigay na 10,000. Ikaw, Lagi kang nagreklamo sa kahirapan. Alam kayo. Pero hawakaw talaga ito. Tigilan mo na ang paggawa ang gagawin. Kung hindi ka ba niligtas ng tatay mo noon, nakahiga ka na ba sa kama ngayon? Daddy, gusto ko ng lollipop. Hahanapan ka ng lollipop. Ayos lang ba ito? Kain tayo ng lollipop. Tatay. Mas mahalaga ba ang kapirasong pera o ang binti ng iyong ama? Tapos na. Ay, crinso na siya. Ganyan ang mas okay. Kapag natapos ng operasyon ni tatay, tandaan mong mag-text. Mag-text para sabihin sa akin. Lin Mian. Tayo na. Samahan Montag kami Hindi ako sasama. Huwag magalat kalat. Maraming gusto makakya sa kamaniso. Pinapansin ka namin, kaya magpakita kang gagalang. Narinig kayo na nagbebenta ka ng itlog. Ano ya? Hindi todo.
Kapos ka pa sa pera. Pera naman. Marami ako niyan. Ganito na lang. Samahan mo ako isang gabi, bibigyan kita ng 1,000. Hindi ko na kailangan ng pera, huwag mo na akong hanapin uli. Hintayin mo akong bumalik sa'yo. Paano nalaman ni Song Ziyun yung tungkol dun? Ang tanging nakakaalam ay siya lang. Mian. Gusto mo bang kumita ng malaki? Maganda. Sa susunod. Uy, Mian, bakit nandito ka pa? Tara na magbenta kang gaalak. Pero may na magsalita, natatakot ako. Kita ko nahihiya ka. Sa supermarket 100 lang sa isang araw. Dito 1,000, may bonus pa. Alam ko ang tatay mo may sakit at kailangan ng pera, kaya huwag ka nang mag-alinlangan. Naku, hindi ko na sasabihin, mauuna na akong magbusi. Kaya Montag, yan, go lang. Inom na. Sino mang magpasaya sa akin ngayon, bibilhan ko siya ng bag. Say, inom. Hello, kailan niyo ba na inumin? May promo kami ngayong, bawat pebacham siya umabot na pebangin. Lin Mian. Ba't ka nandito? Nak-i-entertain lang. Sa susunod ulit tayo maglaro at. Bata nak-entertain na inom? Sasamahan Montag lang ako, hindi Magkakilala ba tayo na mabuti? Bitawan mo ako. tayo close. Matchalog lang tayo nong minsan, majijing close na tayo. Song Ziyun, Baidawan AKO. Sasabihin ko ang totoo. Talagang gusto ka o ang mukha Montag. Bitawan mo ako. Huwag ka nang makunwaring mahinhin. Humaag ka na. Sa lugar kayo, sa tingin mo makakatakas ka? Mas maputing sumunod ka sa akin. Kung hindi. Song Ziyun, anong ginagawa mo? Song Ziyun, anong ginagawa Montag? Tito, girlfriend ka o siya? Naginjwa kami sa kwarto. AKO. Hindi ako ang girlfriend niya. Tio, Matagaw na akong hindi nakakakain ng karne. Nakahanap ako ng kaklase na makatulog. normal lang yon. At nagbigay naman ako ng pera sa kanya. Tio, Nagbigay ako ng pera sa kanya. At saka, sabi mo siya ganito. Natatakot ako. Bakit ginagawa ito? Gusto ko makipon na peza. Wala na namang pera. Makano ang kulang? 5,000. Pagvalan ng pera, ano gagawin? Matbenta ulit. Hindi. Nung huli. Madami kang binigay sa akin, 5,000. Ipon muna bago ko ibalik sa'yo. Itong estudyante talagang walang utak. Nagbasa ng nabobo. Kailan ba talaga? Kailan gang ibalik? Kung gainin. Samahan mo pa ako ng isang ipalagay na lang na bayat na. AKO. Sabi Montag isang linggo akong bawal makipagtalik. Isang linggo na. Walang problema. Pero, Doktor ako. Ako ang nasusunod. puwit ba?
Sa kama. Kailan? Ikaw ang masusunod. Sa susunod na lang. Sa susunod. Sa kama. Tumigil ka. Sino ang nagbigay hindi permiso sa'yo? Tiyo, Dumating na ang pamangkin mo. Pumasok ka sa loob. Tiyo, Tio, pinadala ito ng tatay ko. Alam kayo na, pwede ka nang umalik. Kuya, vedeben huvak emo na akong pakialaman tungkol sa klub? Anong ibig mong sabihin? Young Bobby. Simple pero sexy. Ako. Alam emo na. Hindi ko alam. Hindi siya pwede. Di mo kaya. Hindi siya pwede. Hindi montak. Bakit naman? Nagtinda hindi itlog para sa pera kamakailan. Ikaw nagsabi niyan, ang biyaya ay dapat manatili sa loob. Mas mabuti sa akin kaysa sa iba. Wala akong pakialam sa iba. Pero kung mamansin ka, alam mo kung ano ang mangyayari. At saka, wala nang sasabihin, umalis ka. Nakakainis ka talaga. Parang hindi tama na, palaging malinis si Kito. Bakit may tao sa bahay niya? Nasa karto pa? Sabi ko umalis ka, hindi mo ba naiintindihan? Ito, talaga bang may kinakasama kang babae? Sinusubok mo ba ang pesensya ko? Hello/hoy. Pwede niyo ba ayusin yung anak niyo kung hindi niyo yan mapapabuti? Hindi ako magdadalawang isip na disiplinahin siya. Tito, alis na ako. Alis na ako ngayon na. Salamat sa iyo kanina. Sa pagbenta ng itlog, sino pa ang tinanong? Wala, ikaw lang. Sige. Pag tumawag ka ulit, mag-ingat ka. Ingat may nakikining Huwag kang maalala, hindi kita maaapuktuhan. Pantay na tayo. Pante. Hindi ikaf ang masusunod dito. Lamyon. Gino Amchi, Sa ganitong oras, hindi ka ba dapat nasa paalan? Ba't nandito ka? nagtatrabaho pa AKO. May kumpanya ako, architectural design, kailangan ng assistant. Interesado ka makintern. Talaga? Salamat, Ginong Queen, interesado talaga ako. Talagang magtatrabaho akong mabuti. Alis muna AKO. Siege. Palm, Guro. Pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Ang laki at ganda. Sige, puis Mantacana. Lamion. Hello ako yung bagong intern ng kumpanya. Hindi ko sinasabi na ikaw. Bago ka pumasok, hindi mo ba kayang mag-research muna? Nagtatrabaho ka sa isang mamahaling lugar tulad ng Kinakin at napakasama ng pananamit mo. Medyo nakakatawa. Pasensya na, hindi ko alam. Nagaingat AKO bukas. Bakit hindi ko alam na may empleyado ang kumpanya natin, katulad mo na humahatol beses sa panlabas? Pangulong Kin. Ako. Bilang direktor, hindi siya nagpakita ng pangunahing respeto sa mga bagong empleyado. Kung mangyari itong muli, dapat siyang tanggalin agad sa trabaho.
Myong, sumama ka sa akin. Iatid kita para Ang aming bagong proyekto. Lamyon. Ano ka ba? Tingnan natin. Hindi ba ito ang ospital kung saan nagtatrabaho si Yarshi? Madali itong proyekto sa ospital. Huwag kang kabahan, may mag-alalay sa'yo. Si Kim Sung. Wag na akong tawaging Chinzone, masyadong forma. Paano ko po kayo dapat tawagin? Tawagin mo na lang ako Hindi yata tama yan. Mas may ginatawagin kayong guro ayon sa tradisyon. Tabir-tabi. Paki-tabi-tabi. un gars. Dr. Shi, ay si Lim Mien, estudante ko. Si Angget punsang sa proyekto ng Papapan ng Ospito. Hindi pa kay Hindi lang kami nagkita, pero nagkaroon na kami ng mas malalim na koneksyon. Iba. Ang ibig kong sabihin, tinulungan ko siyang magpagamot. Ganun pala. Itong student kayo medyo mahiyain, paminsan papunta siya dito. Pakialagaan mo siya. Kahit di mo sabihin, alagang ko siya de mabuti. Magpunta muna ako sa banyo. Una na ako. Mabait talaga itong student ko. May lakad pa ako, una na rin ako. Nabalitaan ko na si Iyarshi ay mayaman na tagapagmana, kaya pala siya parang mataas ang dating. Tumigil ka na sa pagdriam diyan. Si Diyar, siya ay di para sa itin. Si Y parang Diyos na hindi abot kaya. Tara na. Paxapil. Ano na de cơ lây nở de phát su pin gian. Lin Mion, bakit takot ka sa akin? Hindi ako takot sa Ipsilon. Medyo nahihiya lang ako. Oh, bakit ka umiwas? Mayaman ba ang nahanap mo? Mas mapagbigay pa siya sa akin. Umas malaki binigay pera. Siya ang leader KO at Guro KO rin. Walang ganoon sa amin. Mabuting loob kita paalalahanan. Yung apelido ay Kin, hindi mo siya kayang kalabanin. Dr. Asher. Anong sinasabi mo? Kapag naubos ang pera monta, tinatanggap kita, pwede mo akong hanapin para makipagpagkatapos sa bagay na iyon, maganda ang pagsasama natin. Pero tapos na tayo. Ganon ba? Sahish, alala ko ulit sa'yo. Lumayo ka sa apelidong Kin. Mukhang ikaw ang tunay na dapat kong layuan. Bakit? Hindi ka na ba naghihirap ngayon? Hindi na ako naghihirap. At hindi na akong maghihirap pa. Dr. Sher. Salamat sa pagkalaga mo sa akin sa pinakamahirap kong oras. Hanggang dito na lang tayo. Nakita mo ba? Siya yung babae. Walang problema, tutulungan kitang. Turuan siya ng leksyon. Wazakan ka. Tingnan natin kung paano ka pa makakaakit kay MR Kin. Magandang dalaga. Ang ganda mo naman. May nagbayad ng malaki, pasamahan kita sa laro. Huwag ka na magtago, baka magalit pa ako. Hindi ka na nakakatuwa. Huwag kang lumapit. Sinasabi ko sa'yo, itabi mo ang gunting, baka mapahamak ka pa. Pakawalan mo, AKO. Lin Mion. Hoy, Lin Mion. Pakawalan mo, AKO.
Walang hiya, huwag kang bastos. Pakawalan mo ako. Sino ka ba? Huwag kang makialam. Pasensya na, miyan. Pasensya na. Bakit ngayon ka lang dumating? Iuwi kita. Tara. Basta nandito ako. Balang makakasakit sa'yo. Ayusin ang taon. Diyan para sa... Opo. Dr. Sher. Salamat sa iyong gayon. Hatid mo na lang ako sa hotel. Babalik ka para dito para tumira. Babalik. Hindi ka natatakot. Natatakot. Lin Mian, meron akong kabang makiusap? Ano? Makiusap ka sa akin para iuwi kita. Pakiusap. Pwede bang makitulog ako dito? Sige. Hubarin mo ang damit mo. Ha? Anong gagawin mo? Anong inaisip mo? Tutulungan lang kita sa sugat mo. Eke lang ako. Zugatan ka, zinazabing okay lang? Si Dr. Shi, iniligtas na naman niya ako. Salamat talaga na yan, Dr. Sher. Pasensya na. Masyado kong masasakit ang sinabi ka nung huling nakita tayo sa ospital. Di ko ay nakalang tutulong ka pa rin. Sobrang. Salamat sa'yo. Alam, MOBA? Kahit pasasalamat o paghingi ng tawad. Kailan zon na de sinsudiat? Anong sinseridad? Halimbawa, samahan ako enge isang gabi. Gusto MOBA? Pero gusto ka. Bitawan mo ako. Tumingin ka sa akin. Alam, MOBA, ang pinakamainam na paraan para mawala ang takot ganito. Gamit ng ibang stimula para matabunan. Lin Mian. Dokaising, nagising ka na. Ikaw ang gumawa ng lahat ng to. Salamat es abhaglich Montag sa akin kagabi. Pasasalamat. Di biya binigay mo niya kapon. AKO. Pinuha Montag ang WeChat kao. Ikaw ang nagblock sa akin. Ibalik mo sa akin. Oh. Dr. Sher, anong ibig sabihin nito? Hindi ako nakikipagrelasyon na walang kwenta. Dalhin mo itong pera at magrenta ka ng disenteng bahay. Huwag tumira sa relasyon area na hindi ko kayang dumating ng tama para iligtas ka. Kaya pala lahat no nandiyan di kaga. Isa lang palang transaksyon.
Dr. Shi, napaka mapagbigay mo. Kailangan mo ng pera sa hinaharap. Tandaan, lapitan ako. Sa totoo lang, para Hindi na maaga ang oras. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Hindi na kita istorbohin. Ikaw. Baki ka nandito? Gayon araw ng trabaho, bakit hindi ako pumunta? Pero hindi ba't pinahirapan ka na ng mga siga? Paano nangyari ito? At Linda, hindi ko sinabi sa iba ang tungkol dito. Paano mo nalaman? Ako. Narinig ko rin yun mula sa iba. Ayokong makarinig ng mga ganitong ditotoong balita sa kumpanya. Siya si President Kin. Lin Mion. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Okay ka lang ba? Salamat, boss. Ayos lang AKO. Ikaw, isang babae, nakatira sa ganong klaseng maruming lugar, hindi talaga okay. Ganito na lang, igagawa kita ng mas maayos at ligtas na lugar. Sir, isa lang po akong maliit na intern. Halos wala pa kang sweldo. Hyvä ka makalala tungkol. May benepisyo para sa empleyado na Ganito na lang, mamayang gabi pagkatapos ng trabaho, tutulungan kitang lumipa. Salamat po, sir. Maganda ang kapaligiran ng lugar na iyon. At mahusay ang mga security facilities. Hindi ba ito ang lugar ni Yashi? Hindi kaya makasalubong siya dito. Dumating na tayo. Ito ang lugar na inayos ko para sa'yo. Hindi ba ito yang? Yashi, ang galing naman ng pagkakataon. Sakto ang dating mo. Ngayon, pwede mo na akong pagkatiwalaan sa bahay mo, di ba? Hindi ka ito ipapapabasta-basta. Oh, kaya pala inuupahan pala ang bahay na ito sa kanya. Kang ganon, okay na ako. Pansamantala munang magpapaalam. Miss Lin, may ibibigay ako sa iyo. Ano yan? Naiwan mo kahapon ng gabi sa bahay ko. Ikaw. Di mo ba naisip na pasalamatan ako? Talagang salamat sa iyo. Ano ang pinag-usapan nyo? Katatapos lang na pasalamat ko kay Yashi sa pagupa ng bahay sa akin. Teka, di ba sinabi mong gusto mo akong ilibre? Pasayahin mo ako sa lutong bahay. Sige BA, ipapakita ko ang galing ko, master. Si Laoshi mapili pagdating sa pagkain. Niyayakaw siya. Hindi naman ako mapili. Sakto, matitikman ko ang luto ni Miss Ling. Ange galing mo magluto, miam. Ang lapit ng tawag mo kay Mian. Sino mang mapapangasawa mo ay maswerte talaga. Mga simpleng putahe lang ito, kinalakihan ko na itong gawin. Kami ni Laoshi, busog na busong kami ngayon. Sige, umupo ka. Sige lang. Ay, Laoshi, hindi mo alam. Si Mian ay talagang hindi madali, ang patay niya ay nakahiga lang sa kama, bata pa siya na naging responsable, nagtrabaho habang nag-aaral. Miam. Ano ay nangyari sa'yo? Walang Siya, baka naya dahil sa papuri. Naku, wala namang ganyan. Ikaw kasi, ang nipis ng balat mo. Good night. Maraming salamat sa iyong gayon, master. Ingat ka sa Pauwi. Walang anuman, magpahinga ka na. Bye-bye. Bye-bye. Sana, magkakasundo kami ni Doxy. Anong plano mo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yashi, gabi na masyado. Limion, Ano? ayaw mo bang isalang-alang ang sumama sa akin? Sumama sa Jo? Anong ibig sabihin? Hindi ba sapat na diretso ang sinabi ko? Sige, mas ididiretso ko pa. Gusto kong panatilihin ang ganitong relasyon natin, kaya magbigay ka ng presyo, magkano iyan, kaya ko. Lahat ng ginagawa niya.
Lahat ay para sa suportahan ako. Ayaw ko. Ano nang ibig mong sabihin? Sinasabi ko ayoko nang sumama sa'yo. Alam ko na ayaw mong sumama sa akin dahil kay Kinley. Tama ba? Wala akong ganan. Hindi ako sasama, makakahanap ako ng sariling pera gamit sariling mga kamay. Lin Mion. Naiintindihan mo ba? Isa o marami, pareho lang. Dahil sumama ka sa akin, huwag isipin ang pagtakas, okay ba? Kahit hindi para sa akin, isipin ang sarili mong kapakanan. Hindi mo maintindihan, palaging nahulog at nang pipilit umalis sa komuna. Malaki ang kaibahan. Sige. Sana lagi ka rin ganyan maisip. Talagang magsusumikap ako. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas na ulan sa North City. Di natin matatapos trabaho, alisin niya tayo. Bilisan. Hindi ko akalain na nakatakas siya nung nakaraan, ang gaon. Walang makakailigtas sa'yo. Lamyo. Napansin ko, may problema dito sa disenyo mo. Pumunta ka at sukatin ulit sa site. Impossible naman yan. Kahapon mo lang inaprubahan ang mga plano. Walang problema, nag-start ng construction. Normal lang na may biglang mangyari habang nagko-construct. Kailangan agad makita at agad baguhin. Hindi siguro ito naiintindihan. Uba ka na mo. Dinududa mo ang desisyon ko. Linda. Hindi ko ibig sabihin iyon. Lakas na ulan sa labas. Ano namang kung gumulong. Sa trabaho natin, kahit anong sama ng panahon, kailangan natin mag-adapt. Kung ganitong asal mo, ang kinshi ay baka hindi kayanin ang galing mo. Sige, papunta AKO. Ang tapang mo naman agawin sa akin si Kinling. Karapadapa ka ba? Mion. Mion. Lin Mion. Tenga kabiye. Hindi AKO. Mabe. Inumin mo yung gamot. Sabi ni Mama, maarte ang pag-inom ng gamot. Ito ay gamot na pampababa ng ano kagagaling kung hindi mo inumin mo yan. Makikinig ka ba sa mama mo o sa doktor? Mabe ka naman. Huwag kang umalis. Ayaw mong umalis ako. Kaya. Alam mo na kung sino ako. Alam ko. Ikaw si Sherlyn. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ang password ng ATM card ko ay 20,421. Kung mamatay ako, pakiusap ibigay mo ang pera sa card ko sa tatay ko. Ikaw ang mayaman. Siguradong hindi mo pagtutunan na pansin ang ipon ko, di ba? Gago, nilalagnat ka lang. Hindi ka mamamatay niyan. Pero pakiramdam ko parang tansan na ako. Nakikita ko kayong dalawa ni Lola ng sabay. Relax ka lang. Akong bahala, ika mamamatay.
Huwag mag-alala. Ang arte mo naman. Ganito nale. Magpahinga ka muna, nandito lang ako. Luka ka, naglakas loob kang ibaba ang tawag ko? Gusto mo bang mawala? Bumalik ka sa katapusan ng linggo. Ipinakilala ang government worker, may bahay at sasakyan, magkaanak ng lalaki, may 10,000 gantimpala. Hindi pwedeng palampasin ang ganitong oportunidad. Anong panahon na may pamilya na nagbibenta ng anak na babae? Luka ka, ba't di ka nagsasalita? Kung ayaw mong mag-asawa, kumuha ng pera. Ang kapatid mo ay nag-abang ng pera para makapag-asawa. Di nakapagtataka na gusto mo magbenta ng itlog. Lahat ito dahil sa unang pamilya. Ito ang kwarto ni Shipiao. Siya kagabi. Kazing ka na, huwag mong kalimutan na uminom ng gamot mamaya. Kagabi sinubuan mo ako ng gamot ng bibig sa bibig. Kagabi pinigilan mo akong umalis. At tinatulog ka pa sa mga bisig ko buong gabi. Sa huli, sinabi mo pa sa akin ang pinya ng card mo. Anong gagawin mo? Kagabi nagpakahirap ako sa pag-aalaga sa'yo. Kailangan ko naman ng konting pabuya. Huwag kang masyadong sumobra. Lin Mian, hindi ako mabuting tao. Hindi ako gumagawa ng bagay na walang kapalit. Kaya sa susunod na dapat mangungulit pa rin ako. Dapat matulog. Matutulog pa rin ako. Ikaw na value. Value AKO. Ayaw na. Kagabi. May tumawag sa'yo. Sino? Nanay mo. Ikaw makapal ang mukha. Kung hindi ka bumalik at makipagkita, babaliin ko ang mga binti mo. Pupunta ako sa kumpanya mo pa. Hindi ko talaga inasahan ito. 50,000 lang kaya mong bilhin ang isang tao. Napakamura mo talaga. Alam mo na ang lahat. Gusto mo pa bang pag-isipan ito? Sa totoo lang, gusto mo bang makasama ako? Kung pipiliin mo ako, hindi mo po problemahin ang pera. Hindi ka porsado ng pamilya mo at makuha pa ang gamutan para sa binti ng tatay mo. Dr. Sir. Hindi ako magiging sa kahit sino at hindi ako magiging kabit ng kahit sino. Lin Mian. Hindi mo na kailangang magpanggap na matatag. Hindi ko na idadamay ang doktor sa mga problema ko. Pasensya na sa abala kagabi. Salamat. Lin Mian. Ano nga ba ang dahilan ng kabutihan niya sa akin? Ay chanayan lang kita makontakta. Tungkol sa date na sinabi ko kahapon, kailangan mong umuwi sa weekend. Kung hindi, pupuntahan sa Northern City. Hindi uwi para sa date yon at hindi magpapakasal agad. Ito ang blind date na hiniling ko sa matchmaker na i-arrange. Matutulungan niya ang kapatid mo. Nag-aral ka malayo sa bahay ng ilang taon at akala mo'y ganoon ka na may Sinabi kong hindi na ako babalik at totoo ang sinasabi ko. kasuklam-suklam kang nilalang. Kung hindi ka babalik, pupunitin ko ang pahina ng pangalan mo sa household book at ipapadala sa kanila. Ikaw. Kahit wala ka. Maari ka kumuha ng sertipiko ng kasal sa Civil Affairs Bureau. Pinagbabantaan mo ba ako? Alambie, tuwing Siyang sumasailalim sa rehabilitasyon sa ospital. Huwag mo siyang pasiglahin ng sobra. Kung ayaw mong masira ang isa niyang binti habang buhay, magreklamo ka na.
Naintindihan ko na. Kailangan kong kunin pabalik ang libro ng mga rehistro. Dr. Sir, magandang umaga. Talagang gusto niyang ibenta ang sarili niya. Hello. Paki-check naman. Nasaan ang bayan ng Kyushu? Ma, nandito na AKO. Pinag-ayos kita ng suot, tapos ganito ang hitsura mo. Ginagalit mo ba talaga ako? Ano biyeta ma? Wu, ang ganda na ng damit ni Mian Mian. Palaging gumaganda. Dali, batiin ang tiyahin. Hello, tiya. Hello. Ma. Sino ba ang tiyahin? Oh nga pala, itong anak ko ay magaling sa pag-aaral. Nag-aral siya sa North City University. Mula sa pagkabata, mahilig na talagang magtrabaho. Ang ganda-ganda niya. Malusog din ang katawan, sigurado makapanganak ng lalaki. Ano na naman sinasabi, mo ma? Uy, kapag matanda nagsasalita, wag Sabi kayo na ayoko na mag-asawa. magsalita ka pa, tingnan mo kung di kita sampalin sa harap ng ibang tao. May boyfriend ka ba sa school? Wala, itong utak niyang makulit puro aral lang. Saan siya makakapag-boyfriend? Ayos lang yan, kasi pag nagka-boyfriend ang mga babae, wala nang halaga. Nga, pagka hindi na siya malinis, ako ang unang babali sa mga binti niya. Sige, dalhin mo siya para maghanda. Pupunta na ako, pasunduin sila. Okay. Tara. Ma, sinasabi kayo na ayoko. Walangia, pag di kita panalo di ka Matino. Tigilan yang itsura mo, isipin ang tatay mo sa ospital. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ihubad ang damit. Binili ko yan, huwag kang magpanggap. Ano pa ang inantay mo? Bilizin mo. Ito'y nahiram mula sa kapitbahay. Bilizin mo ayasin mo. Nene, ayoko. Ayaw mo? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi maganda ang mukha mo, wala ni isang lalaki dito ang magkaka-interes sa'yo. Ganyan na. Sinasabi kayo siya. Mamaya, darating ang lalaki sa bahay natin, kailangan mag-behave. Bakit ako ipinag-arrange ng blind date nang walang pahintulot? Lindsay, dumating na ang lalaking panig. Ay sige, may sasabihin ka ba? Tapusin mo muna ito, kung sirain mo ang plano ko. Hindi kita patatawarin. Tara. Tara na. Sige. Alam kayo na. Lin Mian, hindi ka makakatakas sa akin ng ganun kadali. Nandito kayo. Si Mian, matagal kayong hinihintay. Ma, siya NGA. Maganda siya, gusto ko siya. Maganda naman siya, pero medyo patagang puwit. Sa hinaharap, pag napasok na siya sa pamilya natin, dapat talagang kumain ng marami para umikot ang puwit at magkaanak ng lalaki. AK. Siyempre naman, maganda ang kapatid ko at siya'y isang matalino. Sa hinaharap, siguradong makakaroon siya ng magandang anak na lalaki. Basta't maayos 3 ginto at dot. Walang problema. Oo, mas mabuti ang ganito. Ma, kuya. Tika muna. Ikaw, biren ka pa ba? Ikaw, biren ka pa ba? Toto yan, kapatid ka o sobrang inosente. Hindi pa siya nakaroon ng pag-ibig. Kakatapulang mag-aral, inintroduce na kagad. Magaling, honor student sa school. Sige ganito na lang tayo. Yung ibang mga pamilya, hindi na natin kakausapin. Napili na namin ang matalino niyong anak. Ito na ang deposit. Naku.
Naku, ang talino nyo talaga. Ma, ayoko magpakasal. Ibalik agad ang pera sa kanila. Ano bang pinagsasabi mo? Bake it. Hindi pa kontento sa atin. Wala yon sa ngayon, ang mga kabataan. Makagraduete, kung ano-ano iniisip balik dito at magkaanak ng 2 lalaki, tiyak titino. Naku, ilabas mo na yang kapatid mong babae. Kuya, ibibenta mo ba kayo? Ano bang sinasabi mo? Sa huli, kailangan mo ding mag-asawa. Hindi ka ba masaya kung mayaman ang mapapangasawa mo? Astig maging mayamang asawa, di ba? Hindi kayo in-expect yan. Kalahating milyon lang nabili na niya ang tao. Ang mura mo naman. Wala naman kayong pek sa akin. Gusto mo lang ng bride price para makahanap ng bagong trabaho. Mag-behave ka. Angalan mong magamit para sa pera ko. Mapait. Anong ginagawa mo? Tigil mo yan. Hinanap ang birth certificate. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang halongkatin ang gamit ko? Tingnan natin kung di kita mapalo. Tumigil ka, naririnig mo? Ibigay mo sa akin ang rehistro. Naglilinis ng luha. Maliban na lang kung patay na si inay, kundi kailangan mong ibalik sa akin ang 50,000 na regalo. Ibalik ang 50,000. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Tulungan mo kayo, Sherlyn. Ang tinatawagan mong user ay pansamantalang hindi makontak. Bilis-bilisan. Tita Lin, kung ganoon, huwag na akong mahiya. Ay nako, halos manugang kita, ba't kailangan mo pang magpaka-formal? Mamaya pasok ka na lang, kapag nangyari na ang hinahangad natin, tiyak kalmado na si Mian Mian. Huwag ka lumapit. Myon, bati ka nagtatago? Malapit na tayong maging mag-asawa. Malapit ka maging akin. Hindi kita papakasalan. Tinanggap na ng nanay mo ang pera mula sa amin. Sinong pakakasalan mo kung di ako? Tulungan niyo ako, bitawan mo ako. Huwag ka nang pumalag, nasa labas ang kuya mo. Wala nang makakaligtas sa'yo. Mayor, anong ginagawa mo? Nazen si Lin Mion? Sherlyn, hindi kayo na kaya. Huwag kang magmalinis. Sabi ng nanay, dapat talagang turuan ng leksyon ang katulad mo. Tumajil ka. Tumajil ka. Sino ka ba? Paano mo natiyak na saktan ako? Cotton nasaktan ka. Hindi kaya nananaginip lang ako. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na kung nahuli ako. Yui na kita. Tandaan mo ito kung may mangyari sa kanya. Papalagpasin kita mula sa mundong ito. Sino yung lalaking yun? Una, bake it na kinaha Lin Mian. Yang babing yan? Tumahimik na kayo. Alam nyo ba na importante yon? Di ba kaya niyang mag-hire ng bodyguard? Kung may pera ako, makakagawa din ako niyan. Siya at Wala akong pakialam. Tita Lin, hayaan mo akong sabihin sa'yo. Ibinigay na sa'yo ng katay ko ang 20,000 yuan na yan. Huwag mag-alala. Ibabalik ko talaga ito sa iyo. Hawak ko pa rin ang buklet ng pagpaparehistro niya sa bahay. Sack it.
Gayon alam ko na kung ano ang sakit. Noong hinarap mo mag-isa ang bagyo, hindi ka ba nakaramdam ng ano? Gusto ko lang pag-usapan ang mga bagay-bagay kasama ang pamilya ko. Kung maranasan mo ang ganitong sitwasyon, kailanman, dapat tawagin ako ng lahat. Bake it. Dr. Sir, bake it on Bay Mo sa akin? Ano sa tingin mo? Wala akong idea. Ikaw na duwag, simula nang iligtas kita. Paano mo ako gagantihan? Paano mo ako gustong gantihan? Halimbawa, ang pag-aalay ng sarili sa kasal. Kamusta naman? Handa ka na bang makasama ako ngayon? AKO. Dos, ayoko talagang maging parang ginto na ibon na inalagaan na iba. AKO. Ayoko marinig yung sinasabi mo. Hindi ko na alam paano haharapin si Das. Magtrabaho na muna ako. Tika lang. Saan ka pupunta? Ma, paano mo ako natuntun dito? Huwag mong isipin na dahil may iba ka ng lalaki, hindi kita mahahanap. Kasalanan mo, ang gandang kasal ito, muntik mong sirain. Bilisan mo at bumalik tayo, magsorry ka sa pamilya ng lalaki. Ma, ayaw ko magpakasal. Hindi mo pwedeng ibenta ang anak mo. Ayaw mong magpakasal? Sige. Ngayon, mamamatay ako sa harap ng opisina mo para hindi ka makahanap ng trabaho habang buhay. Ma, ano itong ginagawa mo? Kung di mo makuha yung 50,000 dote, hindi kita papayagang maging masaya. Kailangan ko lang ibigay sa'yo yung 50,000 para makalaya ako, di ba? Ibigay mo na, ilabas mo na at payapa na kita. Pupunta na ako para kunin. Maghintay ka dito sa akin. Sandali lang. Hindi mo naman ikaw niloloko, DBA? Nahanap mo pa ang kumpanya ko, mahalaga sa akin ang trabahong ito. Huwag mag-alala, hindi tatakas. Mas mabuti pang ilabas mo na ang pera ngayon, kung hindi uwi tayo at ikakasal. Nandito siya, umalis ng walang paalam. Kailangan talagang disiplinahin. ₱50,000, sasama ako sa'yo. 50,000, sasama ako sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Sabi ko bigyan mo ako ng 50,000, susunod ako sa'yo. Dapat alam, mo na yan. Hindi ako kuripot, hinayaan kitang magpresyo, pero ang baba ng binigay mo. Hindi ka nalulugi. Kailangan ko lang ng 50,000. Ay ka, Sandali, may kondisyon pa, AKO. Kapag sapat na ang kita, ibabalik ang 50,000 sa'yo. Palayain mo na ako noon. di mo pa nga ako kasama inisip mo na agad paano ako iwan. Ganito talaga, AKO. Ang babaeng ito, bakit ang tigas ng ulo? Sige. Lin Mion, humapayag AKO. Sumakaya sa akin. Araw pa ngayon, ano ginagawa mo? Ano tingin mo, gagi? Kukunin ko ang pera para sa'yo. Nandito yung 50,000 na gusto mo. Ito ang 500,000 na kayang bilhin ang kalayaan ko. Mayroon pa bang ibang mga kinakailangan? Wala nang natit. Sige. Punta ka sa kwarto ko mamayang alas -9 ng gabi. Alas, 9. Nasa oras. Ikaw na batang pilyo, ang tagal mo bago dumating. Akala ko tatakbo ka na.
Narito ang 500,000 na gusto mo. Hindi ka naman talaga nagdala ng peking maleta para lokohin ang nanay mo, di ba? Ito. Saan mo nakuha ang malaking pera? Mahalaga ba ito sayo? Ito ang gusto mong 500,000, pwede mo na ba akong pakawalan? Ipalit mo sa rehistro ng sambahay. Ikaw. Anong rehistro ang hinihingi mo? Ilalagay ko lang dito. Hindi kita pakakasalan o kay na yan. Kung ganon, wala ka ng kahit isang sentimo. Ikaw. Ma, huwag mo na akong lokohin. Alam ko na ang kinokontrol mo na sayo. Ikaw talagang bata ka. Puro ka pasakit sa nanay mo, ano? Gusto mong bumili ng aklat ng pamilya. Pero itong 50,000, di sapat. Alam ko na ang inisip mo. Pero ngayon, hindi na ako mabenta sa mataas na halaga. Anong ibig mong sabihin? Di ba tinatanong mo saan galing ang pera? Lumabas ako para magbenta. Paano mo nagawa ang ganong bagay, isang bata? Ang hirap ng pinaghirapan ko para makapag-aral ka sa universidad. Magkano ang nagastos mo? Sinong lalaki ang magkakagusto ulit sayo? Ikaw na walang hiya. Kung wala ang dote, paano ikakasal ang kapatid mo? Ganito ba ang pakikitungo mo sa kapatid mo? Hindi mo ba gusto itong 500,000? Ibigay mo sa akin ang buklet ng pagpaparehistro na kung hindi, wala kang makukuha kahit sentimo. Ikaw. Kunin mo. Pagkatapos, Hindi ka muling pinapayagang pumasok sa bahay ko. Ang pamilya Lin namin ay walang anak na babae na kasing kasuklam-suklam mo. Guro, gusto mo bang pumasok at umupo? Hindi na kailangan. Medyo nag-alala lang ako sa'yo kasi parang medyo malungkot kapag kauwi mo. Salamat sa iyong pag-alala, Guro. Patuloy akong magsusumika. Awak. Guro, anong ginagawa mo? Hindi ko matatanggap. Medyo may alam ako tungkol sa sitwasyon ng pamilya mo at alam kong kailangan mo agad ng pera. Ito. Isipin mo na lang na regalo ko ito sa'yo bilang pagsasanay. Guro, talaga hindi ko matatanggap ito. Sige, pina mo na lang. Ano ang ginagawa ninyo? Hinahatid ko lang ang aking mag-aalpaw. Kung naihatid mo na, dapat umuwi ka na rin. Grab ka naman magsalitan gayon. Parang paligoy-ligoy ka. Baka naman meron kayong alitan ng mag-aaral ko. May pinagtatalunan ba kayo? Wala, mabait aside Dr. Sir. Narinig mo yun, sinabi niya mabait ako. Salamat sa iyo sa pag-alaga sa apprentice. Hindi ikaw ang dapat magpasalamat sa akin. Siya dapat. Tama. Pakainin ko si Dr. Shi sa ibang araw. Ayos lang. Maraming pagkakataon pa, pero ikaw nga pala. Gabi na, kailangan mong umuwi. Huwag ka nang sumisigaw sa pasilyo. Ang ingay. Oy, ikaw. Si Shiren ganyan. Medyo kakaiba talaga ugali niya. Mama. Tako ka ba kay Dr. Shi? O baka naman. Kayo dalawa. May nangyaring iba. Wala talagang nangyari sa amin. Si Yashi kasi, palaging malamig ang pakikitungo niya. Medyo nailang ako makipag-usap sa kanya. Talagang ganun siya, malamig ang ugali at maaming iniisip. Kung natatakot ka makipagkapitbahay sa kanya, pwede kitang ilipat ng bahay pagdaan ng panahon. Una. Salamat, Master. Hindi ko talaga matatanggap itong pera. Palm, Master. Itong batang ito. Sa wakas, malaya na ako. Master, ano pa ba? Akala mo pa rin na si Chinlinga ako. Fake it. Gusto mo talaga siya. Hindi naman. Anong gagawin mo, ganitong oras? Ikaw. Nandiyan ba si Mian? Mien. Ba't ka nag-alala? Tuloy tayo. Bitawan mo ako. Nazabae ba si Mian? Sa tingin mo ba palalampasin kita? Dr. Sir, pakiusap. Mian, okay ka lang ba? Magsalita ka.
May kailing in BA, Master? Nagpasalubong ako sa'yo mula sa aking biyahe. Nakalimutan ko lang ibigay kanina kaya bumalik ako. Nalalago AKO kanina. Hindi ko narinig ang pagkatok mo. Hindi pa ako nakapagbihis. Maaari ko bang kunin iyon bukas pagpasok sa trabaho? Tingnan mo, okay ba ito? Sige, ilalagay ko sa may pintuan. Tandaan mong kunin ito mamaya. Salamat, boss. Anong ginagawa mo? Sakto, umalis na siya. Tuloy tayo. Itong mga trabaho, bigay mo sa akin ng mabili. Sige. Lamian. Anobayan. Wala, wala. Ayoka. Ikaw na estudyante, hindi nag-aral ng maayos, nakikipagrelasyon pa? Sasabihin ko kay Manager Kin, tingnan mo kung may mukha ka pang manatili sa king company. Linda ete, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano ba tinagindi kayo? Man- Tama na. Alagaan mo ang sarili mong gawain, huwag mag-focus sa iba. Opo. Mama. Tigil mo muna ang trabaho, samahan mo ako sa party. Party? Iyan ang party sa renovation ng ospital natin. Andyan din ang pinakamayaman na sponsor, si Shay. Papakilala kita sa kanila. Pinakamayaman na siya. Kung may mangyari sa kanya, pawawalang bisa kita sa mundo. Ito BA youngster na doctor? Oo. Pero sa doktor, tila walang kinalaman sa pamilya ng mayaman. Alam kayo na. Ayusin na natin at umalis na. Dati, si MR Kin ay kasama lang ako. Simula nang dumating yung babaeng may mga pakulo, lagi akong sinasalunga. Hindi pwede. Hindi ko siya papayagang magtagumpay. Myon. Mamaya, sasama ka sa akin makipag-toast kay MR Riches. Mr. Chin. MR Kin, paano naman ako? Gaya ng dati, manatili ka lang sa upuan mo ng tahimik. Mr. Chin. Hello? Bakit hindi ka pa umuwi? Pasensya na, Yarshi. Ako at si Master ay umattend sa victory party. Anong victory party? Pinangako mo, hindi mo ginagawa. Napakahalagang piging ito. Pinangako ni Master na ipakikilala ako sa pinakamaimpluwensyang pamilya. Di na kita kakazapan. Paul. Ay, Ano pong inyante mo? Magbigay galang ka na sa mga bisita. Hindi mo ba nakikita, ang tao na yon? Imbitado siya ni MR Kin, isang bigating bisita. Bilisan mo. oy. Ngayong gabi, may selebrasyon bang nangyayari? Oo, Master. Darating BAKO? Ipadala ang address sa akin. Dadating ako sa kalahating oras. Binata, sa wakas nagdesisyon ka na. Maaming aktres ang dating sa party ngayong gabi, sabi ni tatay. Tama na, tama na. Paulit-ulit ko sinabi, hindi ako magpapama. Hindi ako pwedeng magkaanak. Asukin mo na't huwag nang umasa si tatay. Empleyado ng King Group, si Lin Mian. Siya ang aktres na dapat mag-show mamayang gabi. Kapag ininom niya ang inuming iyon na may halong gamot, patay na si Lin Mayan. Anong nangyari? Yung lalamunan kao. Naku, siya ang inimbita ni MR Kin para mag-perform sa banquet. Anong nangyayari sa lalamunan niya? Lin Mian, ano bang ginawa mo sa kanya? Ikaw nagbigay sa akin yan. Sadya mo talaga. Nagsiselos ka kasi kaya mo siya binigyan ng may halong alak, di ba? Ano ang ginangyari? Mr. Chin. Si Lamian. Sinabi ko lang sa kanya na ang babaeng aktor ay ipinaanyaya ninyo mismo, at doon siya nagsimula magalit kaya binigyan ko siya ng alak na may halong gamot. Dalhin siya sa ospital muna. Hindi ko talaga ginawa, sir. Alam ko. MR Kin, lahat nakakita nito. Tumahimik ka. Pumunta ka ngayon sa backstage. Hanapin mo ang ibang miyembro ng dance crew para punan ang bakante ng program na ito. Pero,
Ano ba? Umalis na ang mga tao sa grupo ng sayaw at kanta. Ano? Di ba sabi ko na palaging handa sila? Akala kao lang wala silang silbi. Kaya pinaalis kao sila. Si Lin Myanga, kung di lang niya pinainom ng alak yung singer, di sana nangyari ang mga ito. Anong gagawin mo? Mukhang baliw ka na ata. Huwag, emo na. Kung gusto mo, sa tingin ko, kaya kong magpatuloy sa programa. Ano ka ba? Kung pumalpak ka, kahihiyan yun sa pamilya Kin. Kaya mo bang magbayad ng kapalit? Makikita natin mamaya kung kaya ko. Medyo maghintay ka lang. Ihatid mo siya para magpahinga. Umalis na tayo. Dumating na ang tagapagmana ng pamilya Shi. Ikaw ang tagapagmana ng Shi. Sabihin mo sa kanila na huwag magpakitang. Lao Shi, tinago mo sa akin ito ng matagal. Kailangan nating magpakilala ulit ngayon. Wala tayong pangangailangan para diyan. Nasaan si Lin Mian? Mukhang sobrang interesado ka sa aking estudyante. Kapitbahay ko rin kasi siya. Normal lang naman ang magal. Talaga? Kayo ba? Wala kayong ibang relasyon? Chinley, lumampas ka na sa tanong mo. Pasensya na. Kaya ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin kung nasaan si Lin Mian? Siya. Hindi akalain na may ganitong programa ang Pamilya Queen. Ang galing niya kumanta. Hindi kao akalin. Talagang nakahanap ng katulong si Lin Mian. Mukhang pamilyar ang taong ito. Miss, ang ganda ng pagkanta mo at tinala mo ang party namin sa Ruro. Pwede ba kaming magkaroon ng pagkakataon na makita ang iyong mukha? Iraw. Mukhang nahihiya ang ating mang-awi. Gusto niyo bang makita? Bigyan natin ng konting suporta. Tanggalin ang maskara. Tanggalin ang maskara. Imposible. Paano siya? Imposible. Paano siya? Ang ating mang-awi. Kaya pala niya kumanta. At napakaganda ng Pwede mo ba kaming bigyan ng panimulang pagkilala? Hello sa lahat, ako si Lin, isa akong arkitekto ng King Group. Mukhang puno talaga ng talento ang Queen Group. Palakpakan natin si Miss Lin sa kanyang napakagandang performance. Lamyon. Ang galing mo palang kumanta. Kaya ngayong araw na ito. Ikaw pala ang nag-set up nito, di ba? At Linda, kung kasing talino lang kita, sana hindi ko na pinasa sa aktor yung baso mong iyon. Sa aktor na iyon. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magyabang. Kait indulto kan gayon, ano naman? Hindi ka gusto ni MR Kin. Linda. Mukhang ang tiwala ko sa'yo ang nagpagabang sa'yo. MR Kin, hindi yan ang iniisip mo, ako. Umuwi ka na. Bukas ay papakontakin ka ng AR. Ano? 10 taon na ako sa Kincor. Wala mang tagumpay, naghirap naman ako. Hindi mo ako pwede tanggalin. Ang ingay nyo naman. Tao! Pakilabas mo siya. Sino ka ba para pakialaman ako? Hindi kailangan malaman sino ako. Pakalabas. Sedge, pakiusap. Dr. Sir, bakit ka nandito? Bakit hindi pwede nandito? Mien. Hayaan mo akong ipakilala ulit sa'yo.
Si Celine, hindi lang doktor kundi tagapagmana ng pinakamayamang pamilya si. Ano, ikaw? Maraming tao dito. Labas tayo at doon mag-usap. Bakit hindi mo sinabi sa akin na tagapagmana ka ng pamilya si? Bakit hindi sinabi sa akin na tagapagmana ka ng pamilya? Hindi ko kaya na magkaanak. Maging tagapagmana o hindi. Ano ba ang subaynan? Doktor, kung alam mo na tagapagmana ako ng pamilya si, sasama ka pa ba sa akin? Hindi ko sinabi ang ganon. Di ko inakalang magaling kang kumanta. Ano pa ang hindi ko alam tungkol sa'yo? Nag-rescue AKO. Hindi ganon kan grand. Hindi. Alam ko lahat ng kabutihan mo. Bakit ba lagi siyang nagsasabi ng mga ganitong nakakaintrigang salita? Malinaw naman na may transaksyon lang tayo. Yarshi, tapos ng party. Kung wala nang ibang kailangan, alis na ako. Parang, emo yara sa akin. Wala kang. Dito kasi sa dami ng tao. Hindi maganda may makakita. Ano masama doon? Ikaw na nga ang sa akin. Siya ba yung Chinley? Mayroon siyang espasyo. Wala akong laman ang puso, Dr. Shi. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ano na ba tayo? Hindi mo ba alam? Ang uri ng relasyon na gusto ko. Kapag sinabi ko, papayag ka ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang maging kampante, kahit na magresign ako sa kinkumpanya. Hindi siguradong tatagal ka. Et Linda, nakakuha ako ng trabaho dahil sa aking abilidad, walang kinalaman sa tulong na iba. Mr. Wang, May pabor sana akong hilingin sa iyo. Kung si Boskin namin ay kumain kasama ang isang babae na may apelyido na Lin, kasabay mo. oo. Salama, Boss Wang. Mian, maganda ang pahinga mo kagabi? Eos lang, sir. Ikaw at SI Sherlyn. Wala bang nangyari? Wala naman. Sir, hindi ba't sinabi mo na ngayong gabi may business dinner ka? Hatid kita pagkatapos ng trabaho. Pero mian, sa ganitong okasyon, maaari kang makaamdam ng pagod. Pero kailangan talaga natin pagdaanan yan sa trabaho natin. Naintindihan ko, magtatrabaho ako ng husto. Sige, magpahinga ka muna. Matagal na namin kayong hinihintay, Boss Kin. Matagal na namin kayong hinihintay, Boss Kin. May konting traffic lang. Boss Wang. Sino itong magandang babaeng kasama mo, Boss Kin? Pakilala mo naman. Magandang araw po sa inyo, ako po si Lin Mian. Apelido Lin, mukhang ito si Linda, ang babaeng alagaan ko ng mabuti. Sana magkatrabaho madalas. Hahaha. Bakit hindi ko alam na may magandang designer pa sa kumpanya ni Kin? Nga, halika dito at samahan mo kaming uminom. Tara. Kuya, Umupo ka muna. Mr. Wang, baka hindi mo pa masyadong kilala itong trainee ko. Siya'y estudyante pa. Hindi siya masyadong umiinom ng alak. Estudyante sa kolehiyo. Dapat nasa tamang edad na. Sa trabaho nyo. Lumabas para uminom kasama ang kliyente. Hindi sa ayaw niyang uminom. Kundi ayaw niya akong bigyan ng mukha. Masama ang kanyang tiyan. Ako na ang inom pa sa kanya. Boss Chin, pinoprotektahan mo ako, pero dapat may patakaran din. Gusto lang namin ng tagay mula sa kapatid namin. Malaki na ang respeto ko sa'yo. Sabi ko na, inom ako pa sa kanya. 2 o 3 beses. Hindi siya pwedeng palitan, patakaran. Kung gayaw ka, 8, ako na. ikaw. MGA boss. Paumanhin po, ako ang may pagkakamali kanina. Dahil ito ang pamantayan na industriya. Dapat ako ang umiinom nitong mga inumin.
Umaasa ako na makikipagtulungan tayo sa pamilyang King sa hinaharap. Mauna na ako. Tama na, Bulak. Mabuti. Icholoy Nathan. Mamayang gabi, inom tayo hanggang sa maubos ang lahat. Jinungwang. Yan lang pa sa ngayon. Shem. Hindi mo talaga mapapahiya si Kin, magaling kang bata. Pagbutihin mo na. Malayo ang mararating mo. Tara. Master, sige uwi ka na. Kaya ko nang buksan yung pinto. Osige, Magangaka. Lin Mian, talagang ang likot mo. Lin Mian, talagang hindi ka nakikinig. Dr. Sher. Ang guwapo, mo talaga. Saan ka dinala ni Kinley sa client? O para maghandog sa inuman? Hindi mo naintindihan, Dr. Shi. Ito ang sa aming trabaho. Patakaran. Patakaran. Tingnan mo na ang sarili mo. Masakit ang tiyan ko. Saan masakit? Masakit ang sikmura ko. Dito ba masakit? Paano dito? Napakasakit. Sama ka sa akin sa ospital. Ano nangyari sa akin? Pakatapos mo ng operasyon, huwag kang magalaw. Operasyon. Nasobrahan ka sa inom kagabi, nagdulot ito ng pagdurugo sa sikmura. Si Shi ang nag-opera sa'yo. Shirley. Nga, si ERSA abono sa bayad ng operasyon. Muli akong niligtas ni ERSA. Pensin qu'Annie Docteur, Shi. Parating siya para maground. Kung may gusto kang sabihin sa kanya, sabihin mo ng haapan. Paano ka napunta rito, Master? Humika ka lang. Myon. Pasensya na. Hindi kita dapat tinabayaan maglasing kagabi. Okay lang, hindi mo kasalanan. Normal na tao hindi nagkaproblema sa isang baso lang. Ako lang ang mahina. Huwag kang mag-alala. Sisilbihan kita at hindi ka nainom uli. Pagrounds. Dr. Shi, salamat. Hindi ko alam anong mangyayari. Hindi ko talaga inasahan. Kailangang mag-inom kasama ang tao sa trabaho. Kayo ba'y nasa construction? O nagbibenta ng alak? Kasalanan ko ito. Gayon, pinagtatanggol ko ang aking guro. Baka magalit na naman sa Dr. Sir. Mag-iikot na ako sa mga pasyente. Hindi maganda na may ibang tao. Maari ka nang umalis. Magpahinga ka ng maayos. Mamaya na lang kita bibisitahin ulit. Itaas mo ang damit mo. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Ito ay ospital at hindi pa ako ganap na magaling. Ano ba, inaisip mo? Inakala mo na hayop ako tinitignan ko sugat mo. Pasensya na sa pagkakamali kong iyon. Hindi ito ang unang beses mo akong napagkamalan. Masakit ba dito? Huwag mo na akong sabihan ng mga ganyang malabo na salita, alam mo naman ang relasyon natin, di ba? Linmin.
Hindi masakit. Bakit wala kang focus? Inaisipin mo ba yung mentor mo? Sige, alis na kayo. Hindi ko inisip. Pasensya ka na, Sherlyn. Yung sinabi ko sa party noong araw na yon. Pakiusap, wag mo sanang dibdibin. Okay na yon. Inakamahalagang gawin mo ay magpahinga ng mabuti. Ayos ba? Dr Song, Baki Canandito? Yung pasyente sa loob, kamag-anak ba siya ni Iyarshi? Sinasabi mo ba siya? Sa palagay ko, girlfriend siya ni Iyarshi. Non. Kagabi, nagkaroon siya ng pagdurugo sa... Dapat hindi siya operahan dahil nasa ilalim ng alkohol, pero humiling si Iyarshi sa director. Kung hindi girlfriend, bakit magmamadali? Ali Muna ako. Sino ka man, hindi ka o hahayaan na agawin Montag si Kuya Sherlyn. Dr. Shi. Sherlyn, may oras ka mamaya? Yayain kumain sa labas. Hindi na kailangan yan, Miss Song. Wala akong ugali na makipagapunan sa mga estranghero. Talaga ba? Kung ganon, isa rin akong tagalabas. Miss Song, mukhang tayo ay pangkaraniwang katrabaho lang. Kahapon, sa ngalan ko pinayagan ka ni Papa na pumasok sa operating room. Ayaw mo pa rin makipaghapunan sa akin. Miss Song, hindi ko alam kung saan mo narinig ang mga tsismis na iyon, pero nakapasok ako sa ospital dahil sa sarili kong kakayahan. Hindi naman para sa kahit sino. May tatanungin pa ako sa'yo. May girlfriend ka ba? May pakialam ka ba? May gusto ka bang tao? Miss Song, hindi ko sasagutin tanong na walang kinalaman sa trabaho. Pwede ka nang umalis. Sige na. Babae, sigurado akong kabit niya yan. Tatanggihan mo ako para sa babaeng iyon. Papakita ko sa kanya kung sinong magaling. Ikaf si Lin Mian, tama? Palitan na ang gamot mo. Parang hindi ikaw ang karaniwang nurse na nag-alaga sa akin. May biglang gawain ang nurse kaya ako ang magpapalit ng gamot mo. Walang alala, ako'y doktor dito. Sige, salamat sa abala, Doktor. Pasensya na Miss Lin, naubos ang karayom, kaya medyo mas makapal ito. Medyo masakit, tisin mo lang. Di ba may intravenous na karayom? Doktor, makinig ka sa akin. Sabi ko palitan, kaya kailangang palitan. Doktor, punde bang dahan-dahan lang? Pasensya na. Medyo nagkamali ako ng tusok, kailangan ulitin. Ginawa mo ba yan na sadya? Hindi Ayaw mo bang ako ang gumawa? Gusto mo si Iyarshi gumawa? Ano? Ikaf, gusto Montag akitin si Dr. Shi? O hindi? Bitawan mo ako. Ibigay mo ang kamay mo. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Ikaw nagpalit ng gamot. Oo, ako nga. May emergency ang nurse ngayon kaya ako ang pumalit. Saka wala ng ordinaryong syringe, ito na lang ang natira. Naisip ko gamitin na lang muna. Gamitin na lang muna. Dr. Song, sa medisina, walang salitang gamitin na lang muna. Hindi mo ba alam? Talaga ba? Mukhang kulang pa sa karanasan ako. Kailangan kong matuto kay Iyarshi. Pasensya na Lin, mabuti lang ang intensyon ko. Wala ka namang sama ng loob sa akin, di ba? Mukhang dahil kay Shilin kaya niya ako inaway. Humph, Dr. Kapala. Kanina tinarakan mo ako, hinamag pa ako at sinabi mong nililigawan ko sa Iyarshi. Akala kayo sobrang fan ka and I Dr. Sir. Huwag paniwalaan ang sinasabi niya. Hindi ganyan si Dr. Shi. Simulang ngayon, hindi na kita kailangang sundan. Ililipat sa ibang departamento. Umalis ka. Ang tatay ko ang presidente ng ospital. Siya ang nagbigay sa'yo sa akin. Gusto mong salungatin ang utos niya? Alam mo namang espesyal ka, kaya dapat mas mababa ang profile mo para hindi ka mukhang tanga. Ikaf. Umalis ka. Masakit ba? Masakit. Ha, si Doc Natham. Kung lahat ng doktor at nurse sa ospital ay magbigay na injection sa akin. Baka maging butas-butas na katawan ko. Anong nangyari? Sumama ka ba sa injection kaya ang talas ng dila mo?
Para din sa kaligtasan ko yan. Tingin ko, nagsiselos ka. Selos? Bakit ako magseselos? Wala akong karapatan magselos eh. Una. Hindi ko lang kasi gusto na kinakausap mo siya. Lin Mian. Nagising ka na. Mion narito ako. Sheila. Anong ginagawa mo sa kanya? Tulad na nakikita mo. Ikaw. Si Mian estudyante. Huwag kang gumalaw, master. Mian. Inilit ka ba niya? Hindi niya ako pinilit tayo. Naku, hindi ko rin masabing tayo ay nasa transaksyon lang. Nasa relasyon na kami. Ano ang sabi mo? Narinig mo ba? Sabi Naya. Kami ay lehitimong magkasintahan. Totoo, estudyante sa kolehiyo. Pero siya, normal na adulto rin siya. Dahil sinabi mong protektahan siya, mas dapat kang maglakad sa tamang daan. Shilin, huwag mong sabihin ganito sa aking guro. Pasensya na, ako ay nagkulang sa respeto. Mama, ikaw. Bilang iyong guro, gusto ko papangalagaan ka pagkatapos mong makarecover. Ako ang susundo sa iyo. Bakit ka, ganyan kalangkit? Namimiss mo ba ang guro? Hindi naman. Bakit ang lapit mo? Gawin natin yung gusto nating gawin pero di natapos. Pero hindi pa ako magaling. Ikaw na magsabi. Pag magaling ka na, ano mo ako pasasalamat? Di, babayaran kita no 3 beses. Dadagan pa, 6 na beses. 4 na beses. 10 pwede yan. 6 na beses. 6 na beses. Sige, 6 na beses. Okay. Kukunin kayo muna counting enters. Dumating na ko. Salamat po, kuya. Mion. Ha? Alam kong medyo bastos ito. Pero kung pwede mong isiping si Lynn, bakit hindi mo ako pwedeng isiping? Ano mo ibig mong sabihin? Totoo ang naaramdaman ko sa iyo. Baka hindi ka bagay sa pamilya ni Shilin. 10 henerasyong nag-isa at mataas ang inaasahan sa mga anak. Ikaw pa, dedikado sa kaera mo, nag-ala. Giro, tumatapak ka na sa linya. Ang relasyon namin ni Shilin ay sariling bagay ko, ako ang bahala dito. Patawad. Walang problema ang sinabi mong gayon. Ipagpalagay na hindi ko narinig. Gabi na, maari ka nang umuwi. Mion, tinatanggihan mo ba ako? Para sa akin, walang nangyari na higit pa sa relasyon na magtuturo at estudyante. Naiintindihan ko na. Bacon nandito ka sa bahay kayo, Dr. Sir? Arakunin ang bayad ko. 6 na beses. Nakalimutan mo na. Pero hindi pa ako gumaling. Ako ang iyong doktor. Hindi ko ba alam ang kalagayan mo? Pero AKO. Hindi puwid. Anong hindi pwede? Ano naman ang idadahilan mo? Wala sa bahay namin yan. Anong wala? Yun lang yun. Yun pala. Walang problema, desidido na akong walang anak. Sa kanitong mga buwan, iba madalas wala naman tayo nun. Paano ka magiging walang anak? Impossible, tuwing ginagawa natin, mukhang todo kayod ka. Hindi mukhang di kayang gawin. Ano naisipin mo? Gusto siguraduhin hindi ka mabuntis. Hindi ibig sabihin na may problem ako sa ibang bagay. Naiintindihan mo ba? Saish, pumikit ka na.
Lahat ba ng bawag na lalaki ganito? Bakit? Gusto mo na naman tumakas ng palihim? Dito bahay ko. Saan ako tatakbo? Magluluto lang ako ng almusal. Gino Wong sure. Saish, at least may kunting konsensya ka pa, umalis ka na. Alas na AKO. Hintayin mo AKO. Miss Song, may kailangan ka ba? Ang ibig sabihin ng tatay ko ay bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Patuloy mo akong samahan. Sinabi ko na ito noong nakaraan. Iba, kung gusto ng tatay mo, handa akong manatili rito para magtrabaho. Zilin. Para sa babaeng iyon, handa ka bang iwanan ang Anong pakialam mo sa mga bagay ko? At saka, kung patuloy mo akong insultuhin, handa akong pagsisihan mo ang pagpasok mo sa pintuang ito. Naintindihan mo ba? Hindi na kita palalampasin pa. Zino KBA? May problema KBA? Oy, di mo kailangan alamin kung sino ako. Kailangan mo lang alamin na mahanap kita ng paraan para mawalalin mo. Anong meron ka? Naimbestigahan ko na, may tamad na kapatid na lalaki si Lin at nanay na bias sa mga lalaki. Ano kaya kung malaman nila na si Lin Mian ay may mayamang doktor na kakilala? May sakit ba as I Sherlyn? Bakit mo ako ginawang ganito? Paano ako pupunta sa trabaho para makipagkita sa mga tao? Ano bang nangyari? Wala naman akong kinain na kakaiba kahapon, di ba? Sa kanitong mga buwan, ilang beses na tayong wala noon, iba? Baka buntis ako, di ko sigurado. Magandang araw po. Gusto kong bumili ng pregnancy test kit. Anong klaseng test kit? Yung pang-test kong buntis. Iha, ilang taon ka na ba? Nasa tamang edad ka na ba? Ako ay nasa 8 bulang na. Aba, Missy, parang bata ka pa. Bakit hindi mo naiingatan ang sarili mo? AKO. Magano? Dalawampu. Maraming manloloko ngayon, lalo na sa mga batang walang alam tulad mo. Buntis. Paano nangyari ang pagbubuntis? Wala akong magiging Baka hindi angkop sa'yo ang sitwasyon ni Shailene. Mali ba ang impormasyon nila? Hoy, ano na? Mise mo na ako. Hindi. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ano yung? Sir, magsisimula na ang meeting. Naghihintay na ang mga executive. Tapusin ko lang ang tawa. Saish, sabihin mo na. Ano na? Seryoso bang beg ka? Hindi 100% big AKO. Pero maliit na yung chance na mabuntis. Kung nahihirapan ka, pwede kitang samahan sa Checo. Magmi-meeting muna. Oy. Kausapin mo mga veteranong ngayon, bilisan nila trabaho. Kailangan kong makawi agad. Sir, alam mo, hindi ka madalas pumunta sa kumpanya. Sinabi ng amo na kahit hindi mo ito gusto. Masyado kang maraming sinasabi. Tara, pumasok na tayo. Hoy, Shirin, may sasabihin ako sa'yo. Ngayon nakatira ka na sa magandang bahay.
Akala ko kung paano ka nakakuha ng 50,000, yun pala mayaman ang kasamang mo. Ma, Paano nahanap ang lugar na ito? Siyempre, sabihin ng mabait na tao sa akin, sinabi nila masaya ka na ngayon kaya pinunta ako sayo. Ano? Hindi rin dapat mamatay ang kuya mo. Kakaalis lang sa trabaho. Haha, nakakuha ka na naman ng mayamang asawa. Para sa kuya mo, kailangan ng 20,000 para sa trabaho. Ano na naman ang pinagsasasabi mo? Wala akong sugar daddy. Wala rin akong 20,000. Ano ang sinabi mo? Pinaghirapan kong palakihin ka. Ngayon wala kang tamang presyo, ngayon ikaw pa ang may gana na magsalita. Saan napunta 50,000 na binigay ko sa'yo nung huli? Kinuha ng kuya mo yung pera para mag-invest. Hindi maganda ang takbo ngayon. Naipasok niya na lahat. Nawala. 50,000 yun. Bakit ka sumisiga? May kakayahan ng kuya mo. Kapag nagkaroon siya ng matatag na trabaho, tiyak na makakabangon siya. mula pagkabata. Lagi mong kinakampihan siya kahit palagi akong nasa tuktok. Sinasabi mo pa rin at samba lang ako. Ano bang alam mo, day? Hindi ka naman di ba maayos ang buhay mo ngayon? Pumasok ako sa kolehiyo pero ayaw mong payagan ako. Hello Sinira mo panayang acceptance letter kayo. Kahit yung matrikula pinagsaluhan ng tatay ko. Ang babaeng walang talino ay may dignidad. Hindi ka kasing galing ng kuya mo. Ayos lang. Dahil mahal mo siya, magsama kayo hanggang kamatayan. Huwag mo na akong abalahin. Ang kapal ng mukha mo, kung hindi ka nagbibigay ng pera ngayon, dadalhin kita para ipakasal. Kalilimutan mo na yan. Ang rehistro ay nasa akin. Ikaw. Sige, unahin kong kunin ka. Magkaroon muna tayo ng 2 anak. Ano ito? Ikaw. Buntis ka pala. Ma, hindi kayo. Buntis ka sa anak ng mayaman. Bilis. Dalhin mo ako sa kanya, mas mahalaga ang bata kaysa iyo. Ilang beses mo ba gustong marinig? Hindi kayo naka-jackpot. Paano ka nakatira sa ganitong gandang bahay? Ito'y dorm ng kumpanya. Noong nakaraang buwan sobrang trabaho, nagka-ulcer at na-hospitalize. Ikaw lang pinahintulutan. Sinasabi mo para lokohin ako. Ma, Kahit paano, mag-ina pa rin tayo. Huwag kang magpagamit. Hindi mo BLM? Walang hiya ka. Sa labas ka gumagawa ng kalat, tapos sa akin mo isisisi. Tingnan mo, hindi kita titigilan ngayon. Pag di ka tumigil, tatawag na ako ng pulis. Ikaw. Naku, hindi mo nabuntis ang mayaman. Sino ang ama ng anak mo? Maaga pa, alisin mo ang bata. At magpa-recover ka ng maayos. Ang babaeng nagkaanak, hindi na mahalaga. Bilisan mo, Alice. Umalis, ma. Tayo ka na talaga. Delikado, pumunta sa ospital. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matulungan ako ni Shilin. Tara na. Ngayon ipagpatuloy natin ang meeting. Buntis SI Lin Mion. Zenoka, marunong ka bang maglakad? Miss Song, bakit pikyang information mo? Itong anak ko, hindi naman siya nakahanap ng mayaman. Kaya ikaw ang nagsabi kay mama na mali. Hindi, nagkamali kayo ng tao. Hindi nagkamali, Miss Song ikaw ay malaki. Kailangan mo kaming tulungan, buntis ang taong ito. Kailangan ipalaglag. Anong sinabi mo? Buntis. Ikaw ay nagdadalang anak ni Iyarshi. Hindi ko ginawa. By the one kayo. Tama ang nanay mo, ang nasa tiyan mo ay anak. Kailangan itong alisin ngayon. Bitawan mo ako. Iyarshi, sino ang hinahanap nyo? Si Lin Mion. Yung pasyenteng may pagdurugo sa tiyan dati. Asiya. Kanina lang nakita ko, kasama niya si Miss Song papuntang Objin. Lin Mion. Hintayin mo AKO. Mion. Song Bayway, hindi marunong sa batas si mama, ikaw hindi rin ba? Doktor ka, paano mong kayang balewalain ang buhay? Salamat sa iyo, hindi na ako doktor. Mabuti na lang, direktor ang papa ko, may konting pribilehiyo pa. Bitawan mo ako.
Palayan mo ako na yan. May konting pagay sa pa. Walang kwenta ka. Kung di dahil sa iyo, hindi niya ako iwan. Pero ngayon, gagawin ko ang lahat para tapusin ang ugnayan niyo. Akala mo ba magandang bagay na buntis ka sa anak ng ibang lalaki? Miss Song, para sa iyo naman ito. Huwag kang mag-alala, ako na. Siguradong malumanay lang, katulad ng batang ito. Parang hindi na siya dumating. Tumadyo ka. Bakit ka nandito? Hindi ba nakabakasyon ka? Sino Kabie, hindi mo ba nakikita si Miss Song na nag-opera para sa anak? Umalis kayong lahat. Angit ako kapag nananakit ng babae. Hindi ganito. Pakinggan mo, isang hindi pagkakaintindihan. Umalis ka, sabihin mo na rin sa tatay mo. Ang director, hindi na kailangan Ano? ako. Min, umuwi na tayo. Shilin, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Habang nandito, kayo, walang makikizakit sa iigre ko. Kaya ko itong kainin. Hindi pwede, sa ganitong kalagayan mo, huwag kang mapagod. Atin na rin ang ating anak. Jinu. Si Dan Song ay iniimbestigahan na. Patty Sina Song by Way at Linda. Nasa loob na rin sila. Sabihin mo sa kanila, asikasuhin silang mabuti. Batong amo, pinapatnong and I lolo. Kailan nyo dadalhin si Mrs. sa bahay? Gustong magkaapo ni Lolo. Dahan-dahan lang, huwag kang mabulunan. Ano ang sinasabi niya kanina? Anong Mrs.? Una. Maging Mrs. Ko, S.I. sure rin. Umapayag ka bang maging Mrs. ko? Sino ba naman ang nagpo-propose sa ospital? Main, isa akong malamig na tao pero inasasalamatan ko ang naging mabait dahil sa ginawa kong kabutihan. Nakilala kita. Siguro ito ang tinatawag nilang tadhana. Sherlyn, niligtas mo ako na maraming beses. Ikaw ang nagbigay daan na hindi ako magkamali ng landas. Kaya. Handa ka bang magpakasal sa akin? Handa ako. Uy, asawa, hayaan mong ako na ang bahala sa ganitong mga bagay. Magpahinga ka na. Magrain ng prutas, hindi nakakapagod. Hindi pwede yan, at tuloy na lumalaki ang tiyan mo. Mag-ingat ka palagi. Alam ko na. Mahal. Hena ka na bang, maging mama? Alam ko naman. Mian, ang pinakamatape. Tama na, huwag mo na akong purihin. Kailangan ko pa magpa-check up. Maaga tayong umalis. Opo, susundin ko ang asawa ko. Dahan-dahan lang. Sir, magandang araw. Kailangan niyo ba ng itlog? Bata pa ako, estudyante sa kolehiyo, malusog ang katawan. Pakiasap, pagay sa pen mo pa ako. Kakles. Huwag kang magbenta ng itlog. Ik may kailangan pa ko? Kung may problema ka, pwede kitang tulungan, pero huwag mong paniwalaan ang mga nagbebenta ng itlog sa telepono. Ang pagkuha ng itlog ay masama sa katawan. Malala, magka-erosion na iterin lining, o baka kailangan tanggalin. Kung kailangan mo ng tuition fee, pwedeng tawagan mo ako sa numerong ito. Pero, pakiusap, manatili ka sa tamang landas at huwag magpakawala. Sherlyn. Honey, ang tagal mong nawala.
Halos magpanik ako. Handa akong pumasok para hanap. Wala lang, may batang babae sa CR na kailangan ng tulong. Ah. Tara na. By the way, Han, mas gusto mo ba ng lalaki o babae? Ma'am, babae siguro. Kasi ang mga babae maganda tulad mo.